Ay, kumusta? Ganito yung buhay namin OFW. Pagkagising mo, wala kang makakausap, kundi yung sarili mo lang. Mag-isip kung ano na naman yung kakainin, lulutuin. Kapag tinamaan ka ng katamaran, pagtiisan mo na lang yung tinapay o kaya tubig, kape. Wala namang mag-aasikaso sa'yo. So, gusto nyo ba ganito yung buhay nyo? Naakala nyo nagpapasarap lang ang mga OFW dito sa ibang bansa. Araw-araw mo ito ginagawa sa buong buhay mo sa 2 taon na pamamalagi mo dito sa ibang bansa. Ito yung laging senaryo at eksena ng buhay mo kapag nandito ka sa ibang bansa. Ang sarap lang kasi pakinggan. Ang sarap lang kasi panoorin. Pero sa likod ng mga yan, ito yung tunay na mga pangyayari. Araw-araw mo yan. Pagising mo, isipin mo na kung ano ang dapat mong gawin. Maligo, mag-prepare, tapos papasok. Itong kwarto na to, itong higaan na to, kahit pumikit ka, alam mo kung saan mo kukunin yung mga gamit mo. Dahil kunting galaw lang, abot mo na. At madalas, nakatingala at nag-isip. Iniisip ko pa rin o iniisip mo pa rin kung ano na yung sitwasyon nila sa Pilipinas. Ikaw pa rin yung nag-isip. Alam niyo ba, yung mga OFW, kahit yung utak nila hindi na nagpapahinga. Hindi lang trabaho, kundi iniisip nila at naghihintay kung kailan tutunog yung cellphone o kumustahin ka. Oo, madrama ang mga OFW. Alam mo kung bakit madrama ang mga OFW? Dahil sino ba nga ba ang hindi magdadrama? Dito namin natutunan yung kinakausap namin ng aming sarili. Yung kahit nakahiga, maraming naglalaro sa isipan namin kung kakayanin pa ba namin itawid yung araw-araw na ganito yung buhay. Wala eh. Pero mas pinili pa rin namin mag-stay. Alang-alang sa pamilyang umaasa sa mga pangarap ng aming mga anak. Kaya sana yung mga anak na nandyan, isipin nyo lagi na sa bawat oras, minuto, sa bawat sintimo ng perang pinaghirapan ng mga magulang nyo, pahalagaan nyo man lang o papasalamatan. Kasi habang nandito pa yung mga magulang nyo sa ibang bansa na nagsusumikap at nagtitiis, maigapang at mairaos lang ang pamilya na meron siya. Pero alam nyo ba kung ano yung kahinaan din ng inyong mga magulang? Yung makita nila yung mga anak nila na hindi man lang nagpakatino.
Yung malaman man lang na hindi na pumasok at walang ibang ginagawa kundi magbulakbol, magwaldas, o kaya kadalasan nagtatampo dahil hindi naibigay ang pangangailangan nila. Yun ang pinakamasakit na tinatago lang at kinikimkim ng inyong mga magulang. Gabi-gabi, araw-araw nag-isip, natatakot kung ano na ang mangyayari sa inyo kapag mawala kami. Nangangamba na bukas sa makalawa, paano na yung mga kinabukasan nyo kapag kayo naman ang nasa posisyon namin. Kaya sana man lang hindi sa nanghingi kami ng atensyon, kundi sana may kusang loob kayo para madalas kami kinakausap. Hindi biro ang ganito na parang nakakulong ka na wala ka namang kasalanan, pero pinagtitiisan mo ng 2 taon o higit pa. Yung iba inabot na ng ilang dekada. Hindi alam kung kailan yung sentensya, hindi alam kung may katapusan pa ba yung kanilang pananatili dito sa isang sulok na ito. Kaya ganito yung buhay OFW. Kung ayaw nyo pangarapin, kung gusto nyo manatili pa rin sa inyong pamilya, sa tabi ng inyong mga anak, magpakatino kayo, maghanap buhay kayo ng matino, mag-aral kayo ng matino, maghanap kayo ng trabaho na kaya lang, na okay lang at nandyan lang sa tabi-tabi kasama ng inyong pamilya. Wala eh. Hindi man namin ito ginusto, pero pipilitin namin gustuhin dahil sa pagmamahal namin sa inyo. Ah.